Isang mapagpalang buhay sa bawat isa po sa atin. Mga mahal ko pong mga kapatid. Isang mabilis na paalala lang po sa bawat isa po sa atin habang hindi pa po kayo nanonood. Yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, iwasan po nating mag-celebrate ng Halloween. Dahil ang Halloween, magkaiba po sila sa tinatawag na All Saints Day. Pag sinabing All Saints Day, pag-celebrate sa mga yumaong mga banal na anak ng Diyos. Kasi All Saints, sabi niya di ba? All Saints Day. Yun ang tradition sa bansang Pilipinas. Pero pag sinabing Halloween, ito ang isa sa mga selebrasyon ng mga satanista para gunitain naman ang araw ni Satanas. Yan naman po yan. Hello po Ate Maribeth, good morning po, and Pastor Delphine. Sa Pilipinas, sa tingin ko, na po dyan October 31st na po Kumbaga sa Amerika or sa Western part, nagse-celebrate na po sila ng Halloween. Dito po sa Canada, mas popular ang Halloween kaysa Christmas. Dito po sa Canada. Kaya kapag may mga bata na, alam niyo kapag may namamasko, umaga na po dito. Ay, opo. Hello po, tingnan po sa highlights po ate. Pastor. Kapag po mayroon pong namamasko sa Pilipinas, ganoon din naman po dito, meron din namang nag-Halloween. Pumupunta sa mga bahay-bahay, kumakatok sila. Yung trick and treats na tinatawag. Ang ginagawa po nila, humihingi sila, pero sasabihin nila, trick or treats. Kung hindi mo sila bibigyan, trick ang gagawin nila. Either sunugin yung bahay mo, o kaya may gagawin silang hindi maganda sa bahay mo kasi may mimili ka trick or treats. Or either may mamamatay. Totoo po yun, meron talaga silang pinapatay. Yung iba talagang inaalay nila kay Satanas. Kaya pagdating ng Halloween, mababalita mo na lang sa telebisyon, may mga sinasagasaan, may mga sinasaksak, may mga nababalitaan po kayong ganyan. Ibig sabihin, inaali nila kay Satan yon. Maniwala man po kayo o hindi, alam niyo po yung banda na yung Filipino community sa Amerika, may mga namatay. Parte yon sa pag-aalay nila kay Satan. At hindi lang yon, para yung banda na yon sumikat. Isa sa pag-aalay nila kay Satan yon. Kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Ayaw ko kasing magbanggit nun Di ba may Filipino community na umaawit? Hindi ko babanggitin yung banda. Tapos maraming namatay na mga Pilipino. Yung mga Pilipino na namatay na yon, na na-aksidente, parte yon ng deal kay Satanas. Yung Pilipino na yon na ibang lahi, lahing Pilipino. Ganyan po ang kalakaran sa satanista. Di ba? Yung allegedly, yun nangyari sa tatay ni Jordan, allegedly yun. Allegation, pero alam niyo naman ginagamit yung allegation para lang hindi ka ma-demand or something. So, ayon sa allegation, yung tatay ni Lebron, yung tatay ni Michael Jordan, inaali kay Satan yon kasi Illuminati sila. Kaya namili, either mamatay si tatay niya o mag-champion sila.
Ganun po yung mga nangyari noon. Kaya may balita din kay Lebron, ganun din ang gagawin sa kanya. Allegedly, allegation, para hindi tayo mademanda. Yan ang ginagamit nila eh. So, sa Halloween, ganun din po. Kasi iba ang All Saints Day sa Halloween, pero may mga Kristiyano na nagse-celebrate ng Halloween. Eh, hindi naman po talaga nagse-celebrate ng Halloween dati ang mga Pilipino. Kaya lang dahil sa lakas ng media at saka kawalan na rin ng pananampalataya, yun, nagse-celebrate na po sila ng Halloween. Okay na rin. Wala din ako. Tuwing ka mga anak ko ha. Ingat ka sa mga kinakain mo ha. Wala din ako. Hinatid ko po si Jedediah, ang aking binata. Ang kadalasan po na ginagamit ng mga satanista kapag ka-Halloween, yung candy. Yan, normal yan. Candy o kaya chocolate, ganyan. Candy or chocolate, it doesn't matter. Para maintindihan natin ang nature ng Halloween, syempre kailangan maging satanista ka muna at maging mangkukulam ka, maging witchcraft or warlock. So may mga kapatid po tayo sa pananampalataya na nanampalataya sa Panginoon Jesucristo at ngayon born again na po sila. Talagang born again talaga. Hindi yung Christianuhan lang. Mas mapalad nga sila eh, di ba? Nung nanampalataya sila sa Panginoon Jesucristo, talagang na-born again talaga. Yan. Katulad ni Martinez, kilala na ninyo yun. Yung kadalasang nagpapatotoo patungkol sa Halloween. Ang sabi niya, Martinez o Ramirez. Ramirez yata ang apelido. Pagka ang isang bata daw o ang isang tao kumain ng candy, hindi daw basta candy yon. Pagka kumain ka ng candy, sabi niya ganyan, hindi candy ang kinakain mo, sabi niya ganyan. Kinakain mo o nilulunok mo ang evil spirit, kapalit ng banal na spirito. Yun ang ibig sabihin daw nun, sabi niya. Spiritually, sabi niya ganyan, instead na totoong candy yung kinakain mo, evil spirit, kapalit ng banal na spirito sa mga Kristiyano ha, sa mga Kristiyano na nagpa-participate ng Halloween. Pagkatapos, siyempre pag mayroong Halloween na ganyan, may mga party-party, di ba? Nagsusot sila ng mga demonyo, o kaya mga, kahit nasabihin na nating angel, mga ganyan, kahit nasabihin pa na nating yung saint na uniform or ano tawag dito? Basta yung mga sinusuot nila, ang ibig sabihin naman daw po yon, pinapalitan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Imbis na plano ng Diyos ang masunod sa buhay mo, yung plano na ng demonyo ang masusunod sa buhay mo. Yung pagsuot mo ng mga ganong mga uri ng mga uniform, mga palamuti, yung may tawag dun eh. Kumbaga kay Cinderella basta yung ganun, yun, costume, thank you Lord. Mga costume, kahit na ang costume mo godly pa, it doesn't matter, pag nag-participate ka, party ka na doon. Ganun po kalala. Kaya ngayon, ano ang magiging cause and effect? Anong magiging epekto nito at magiging resulta? John 10:10, to kill, to steal, and to destroy. Kaya may mga anak ng Diyos na akala mo godly na sila pero naghihiwalay, yan. Naghihiwalay sila kasi nga because of thoughts, mindset. Maliit na bagay lang pinag-aawayan. Maliit na bagay lang pinag-aawayan ng mag-asawa. Hindi nila alam, parte yun ng plano ng demonyo. Maliit na bagay lang pinag-aawayan. Halos araw-araw nag-aaway sila.
Magsisimulang kalbaryo. Magsisimulang kalbaryo ng buhay mo kapag ka nasimulan mong mag-celebrate ng Halloween. Kung ayaw niyong maniwala, wala akong magagawa. Kasi ang tao o ang Diyos mismo, nagbabanta, nagwawarning lang po ang mga, nagwawarning lang, kahit ang Panginoon si Kristo, nagwawarning lang. Sabi niya nga, repent eh. Repent, for the kingdom of God is at hand. Ano yun? Hindi naman law ang repentance. Hindi siya under ng law. Obedience yun, repent. Magsisi kayo, ibig sabihin, nasa sayo kung magsisisi ka o hindi. Hindi naman batas ang repentance eh. Ang paghingi ng tawad, hindi rin batas yan. Yan ang free will ng tao. So yun lang naman ang unang binanggit ng Panginoong Jesucristo nung nagturo siya ng Kingdom of God. Repent! Matthew 3 verse 14. Ano kasi yung kalimutan ko na naman. Matthew 4 verse 14 yata. Repent, for the kingdom of God is at hand. So repentance. Kaya ang pagkikipag-participate sa Halloween, mga kapatid ko, ay pagkikipag-participate sa mga demonyo. Shalom, Brother Shaman. I'm teaching them about Halloween, that they should not, real people of the living God, or even Christians, even those who are wishy-washy Christians, possible, some of the atheists, some of the agnostics, they are not participating Halloween. Why? Because they don't like it. Even though they don't know the meaning, but they don't participate Halloween, but they don't participate Halloween. But we, or many Christians, are participating Halloween, wherein they knew already what is the result. Why people of the living God participating Halloween? All Saints Day is different from Halloween. All Saints Day means the day of all the saints who died, I would say. Saints, all saints day. What is meant by that? We are celebrating our fallen beloved or died, which we call them saints. So we are celebrating them. So that's why many people visiting a cemetery just for remembrance. That's what they do. Is it bad? I don't know. Is it wrong? I don't know. But the Holy Bible says do not talk to the dead. But when you say saints, they are alive. They are not dead. They are alive. Right? All the saints are alive. They are just in heaven. They are not dead. If they are dead, our words in the Lord are in vain. That's why All Saints Day, when you celebrate All Saints, which are the brethren in heavens above, they are alive. They are not dead. But visiting cemetery, I cannot judge that. I cannot tell you that. Right? But Halloween is not All Saints Day. It is a worship from the devil directly. That's how Halloween is, my dear brethren. You celebrate Halloween not because you celebrate the feast, not because they celebrate the feast of a certain program or celebration. No. It is a celebration from Lucifer, the devil, Satan. That's what it meant, my dears. That's why I put in our house. For example, last year, we posted in front of our house, we don't celebrate Halloween. And some of the parents, when I saw them, they look above and then they saw
As for me in my house, we will serve the Lord. I will show you. I will show you. Here it is. Can you see? Can you see that? Maybe tonight, maybe they will gonna go here in. So, if you are really a Christian, prove it. Don't be a fool. Anyway, many Christians are fool. Many Christians are fool, my dear brothers and sisters, are fools. Because they celebrate Christmas. They celebrate Halloween. I just woke up, see? I just woke up. I just brought my son in the school. It's cold. So, opo Ate Maribet, pag nagkamali po ako, hihingi po ako ng paumanhin or sorry, pero pag nakagawa ka ng kasalanan, ako po ay magre-repent o magsisisi. Magkaiba po kasi ang paghingi ng tawad sa pagsisisi. Pag ang isang anak natin humingi siya ng tawad, ibig sabihin, alanganin. Alanganin siya. Magkakasala siya ulit. Pero kapag nagrepent siya or nagsisi, ibig sabihin talagang pinagsisisihan niya, yung talagang lubos na ang kanyang pagbabago, parang ganun. Kaya actually kung bakit nasisira ang bansang Pilipinas, I'll speak in my own tongue, my dears, because this is the reason why I'm doing the online right now. Just a quick, because celebration is now going on in the Philippines, I guess. This coming night or tonight, I guess, in the Philippines. Sa tingin ko po, marami pong magse-celebrate ngayon ngayong gabi. Umaga po ngayon dyan. O gabi, gabi. Kahit mga simbahan po, mga Kristiyano. Diyan nga po sa San Jose, mayroong simbahan doon celebrate ng Halloween. Alam niyo kung sino yung pastor na yun? Bakla. Diyan sa, kilala na ninyo yun. Siyempre, wala namang, hindi na pwedeng magsabi, di ba? Tsaka mga ibang religion yan, alam nyo na. Meron pa simbanggitin yung mga yan. Nagsa-celebrate po sila ng Halloween. Noong mga 1980s, wala namang ganyan-ganyan eh. Di ba? Wala namang pong ganyan eh. Kailan lang naman yung Halloween talaga niyan? Nag-develop lang yung Halloween na yan kasi nga po sa media. At saka dahil sa kababawan ng pananampalataya. Tingnan natin Diyos ang tinanggap natin sa buhay natin. Hindi naman siya talaga tagapagligtas eh. Diyos ang tinanggap natin sa buhay natin. Ang Panginoong Jesucristo. He is the image and fullness of God. Gaya nga po nung sinasabi ko sa inyo, ang salitang Savior, mystery yan sa Kanya. Kasi nung namatay siya, isa siyang hari. Hindi naman siya tagapagligtas nung namatay siya sa krus eh. Di ba sinasabi ko po ulit lagi sa inyo, to gospel ministry. Yung gospel of grace, mystery yan. It is, na-release yan sa pamamagitan ng habag ng Diyos Ama. Na-release yan. Kaya nga ang ibang salita sa grace, pagtawag. Naintindihan nyo ba yun mga Kristiyano? Lalo na yung mga bagubukang mga friends ko dyan, yung mga nagsisend ng mga friends sa akin, friends, ganyan. Ang pagiging Kristiyano, isang mystery yan sa mga anghel, sa mga demonyo. Duruin mo, nagkasala ang tao sa pamamagitan ni Adan at Eva. After 2,500 years ago, pero chronologically speaking, nakalagay sa Book of Enoch, 5.5 days eh. 5.5 days, babalik ang Diyos. Yun ang nakalagay sa extra biblical book. So 5,500 yun. So it doesn't matter. So 2,500 years ago, hindi nila namamalayan na dumating ang Diyos in physical. Yung salita, hindi na lang siya basta salita, kundi Diyos na. Ang Panginoong Jesucristo bumaba.
Anong tinuro niya? Kingdom of God. Pero yung nature niya, nung nandito siya sa baba, isa siyang hari. Isa siyang hari. Tagapagligtas ba siya? Hindi. Sino nagtuturo ng tagapagligtas dyan? Di ba? Kaya magulo ang seminary. Napakagulo ang Kristiyano. Parte-parte na rin yan. Kaya mababaw ang level ng mga pananampalataya ng mga Kristiyano kasi nga dahil sa mga pagtuturo sa simbahan. Paano masasabing tagapagligtas ang Panginoon Kristo nung dumating siya dito sa lupa? Kung wala namang kingdom of God, wala namang gospel of grace eh. O tanggalin natin yung gospel of grace. Punta tayo sa seminary. Kung walang kingdom of God, walang death and burial and resurrection. Wala. Di ba? O tanggalin natin yung seminary. Wala namang kwenta yun eh. Wala ka namang matututunan dun eh. Punta ka sa gospel of grace ngayon. O ano ba yung grasya? Yun yung nirelease ng God the Father. Kaya for God so loved the world. Nirelease yun. Ang pagmamahal ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para at least kahit papano, may pagtawag. Anong pagtawag na yon? O magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya sumisigaw sila sa Old Testament, di ba? Yung mga prophets doon sa Old Testament, repent. Anong ginagawa ng mga evangelist? Magsisi kayo, humingi kayo ng tawad. Magsisi kayo, bumalik kayo sa Diyos. Repent, bumalik kayo sa Diyos. Ganun yun. Bakit? Reconciliation eh. Hindi naman death and burial and resurrection. Kaya marami sa mga Kristiyano ang nagse-celebrate ng Halloween dahil sa kasama na yung lahat. Yun na yung tinatawag nilang package deal ng kababawan sa seminary sa pagtuturo ng death and burial and resurrection na tinatawag nilang gospel. Hindi naman gospel of Christ yun eh. Hindi ko alam, baka ibang Kristo yung tinutukoy nila. Baka si Satan yun. Bakit? Sino ba ang nagdi-discord? Sino ba ang nag-away-away? Mga pastor. Meron bang unity ang katawan ng Diyos? Wala. O, si Satan yung tinutukoy nilang gospel of Christ, Satan. Di ba? Di ba meron tinatawag nilang bulaang Kristo? Yun na siguro yung tinasabi sa Bible na pinakamalaking Kristo na tinatawag. Di ba sinasabi ko po sa inyo, pwedeng gumawa ng Diyos-Diyosa ng isang pastor. Pwedeng gumawa. Anong ibig sabihin ng Brother James? Kasi kahit sabihin mong born again pa yan, pwedeng gumawa ng Diyos-Diyosan yan, katulad ng napanaganipan ko noon. Anong Diyos-Diyosan na yun? Jesus Christ. Akala mo, Kristiyano yung simbahan mo, o kaya akala mo, born again ang simbahan mo, hindi pala. Kulto. Sorry. Kulto. Paano mo malalaman kulto? Prosperity gospel. Hyper grace teaching. Hindi ka tinuturuan sa kabanalan. Kulto na yan. Pagka hindi ka tinuruan ng kabanalan, mahal kong kapatid, kulto ng simbahan mo. Kita sabihin mong Kristiyano po, born again pa yan sinasabi ng pastor mo. Ano bang ibang term sa kulto? False. False pastors. Yan na yan. Nagse-celebrate ba ng Halloween ang mga pastor mo? Tinuturo ba nilang Halloween? Binabanggit ba nila? O sige, mag-celebrate kayo. Pero wag dito sa simbahan. Pagka nag-celebrate ka ng Halloween, mga mahal kong kapatid, pinapasok mo ng mga demonyo. Hindi lang iisa. Hindi lang si Satanas ang pinapasok mo. Lahat na. Lahat na ng mga nakikita mo, lahat na ng mga bagay na hindi mo nakikita, pwede nang pumasok sa bahay mo. Katulad ng kapitbahay ko. Excuse me. Mas malala nga yung celebration nung kapitbahay ko last year eh. Mas malala yun eh. Ito kahit pa paano, simple lang eh. Pero nagsa-celebrate pa rin siya. Hindi ko na pwedeng ipakita pag mademanda ako dito eh. Alam mo naman ngayon, di ba sabi ko sa inyo, pagdating ng araw, di ba pagdating ng araw, sabi ko, pati mga Kristiyano magdedemandahan ng mga yan. Magdedemandahan dahil nga sa kababawan ng pananampalataya. Sabi nga ni Apostle Paul, pag di nyo kayang ayusin yan, sa mismong loob ng simbahan, paano nyo aayusin ang simbahan ng Diyos? Di ba? And remember, pagdating ng Panginoon sa Kristo, ang unang huhusgahan niya ay mga anak ng Diyos. Hindi mga Kristiyano. Mga anak ng Diyos. Bakit? Anak ba ng Diyos sa mga Kristiyano? Mga kapatid? Anak ba ng Diyos sa mga Kristiyano? Tinatanong ko kayo. Anak ba ng Diyos sa mga Kristiyano? Hindi. Ano ba itong mga Kristiyanong ito? Mga nanampalataya lang ang mga yan. Mga humingi lang sila ng tawad kahit papano, kaya nag-repent kuno,
sa Panginoon si Kristo. Kasi kapag naging Kristiyano ka, naligtas ka lang eh. Hindi ka pa anak ng Diyos noon. Hanggat wala ang banal na spirito sa buhay ng isang Kristiyano, hindi siya masasabing anak ng Diyos. O yan, masisira ng theology ninyo yan. So hindi pala ibig sabihin Kristiyano kaya anak ka na ng Diyos. Kasi sinasabi kasi ng mga pastor, lahat ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Sabi ko sa inyo, may mga pastor na demonyo. May mga pastor na false. May mga pastor na galing sa demonyo mismo. Paano mo masasabi ang isang tao, isang Kristiyano anak ng Diyos? Sige nga. Di ba? Paano mo masasabing anak ng Diyos ang isang Kristiyano? Nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay bang kapitbahay mo? Ha? Shalom, Brother Yuboa. Si Pastor Carl nandito pala. Shalom, Pastor Carl. Ako po, kapag nagkakasala ako, assuming, siyempre, di mo maiwasan dahil sa galit kung minsan, o kaya dahil sa, hindi mo rin maiwasan din. Pero, mababaw lang naman yon. Kaya ako, tahimik ako eh. Hindi ako gaanong, kailan ba ako ulit nagkasala? Hindi ko ma-remember. Hindi ko alam. Ganyan. Pero kung galit, talagang galit ako kung minsan. Ganyan. Pero it's an expression of attitude lang yun. Hindi ka naman magkakasala kung galit ka eh. Halimbawa, sumigaw ako rito. Magsisi kayo! Hindi naman ibig sabihin, galit ka, nagkasala ka na. Ang maganda kasi dito, wag mong hayaang lubugan ng araw ang iyong kasalanan. Yun ang principle nun. Wag mong hayaang lubugan ng araw ang iyong kasalanan. Anong pong ibig sabihin? Pagka nagkasala ka halimbawa, makukonsensya ka eh. Magsisi ka na kaagad. Bakit? Kasi kapag gumabi na, parang yung limitasyon ng Diyos sa tao, mawawala na. Gabi na eh. Si Satan na ang gagawa nun. Kaya si Satan, manhik manaog siya. Punta rito sa lupa, tatakbo dun sa langit. Oh, si James, nagkasala. Ganito, ganyan, ganyan. Kaya wag nating hayaang lubugan ng araw ang ating mga kasalanan. Kaya yung mga nagse-celebrate ng mga Halloweens po dyan, mga mahal ko pong mga kapatid, kung talagang Kristiyano ka, anak ka ba talaga ng Diyos, di ko alam, anak ka ng demonyo. Pag nag-celebrate ka ng Halloween, automatic, anak ka ng demonyo, kahit pastor ka pa, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kasi ang pagsunod sa Diyos, hindi pinag-uusapan kung gumawa ka ng mabuti o gumawa ka ng tama. Ano ba dapat ang gagawin? Gagawa ka ba ng mabuti o gagawa ka ng tama? Ano bang pinagkaiba ng good sa right? Bilang isang anak ng Diyos. Ano bang dapat natin gawin? Mabuti ba o tama? Ano bang pinagkaiba ng mabuti sa tama? O mabuti naman yan, Brother James. O tama naman yan. Sino bang dapat magpaliwanag yan? Mga pastor kaya nilang ipaliwanag yan. Ano bang ibig sabihin ng mabuti sa tama? Mga mahal ko pong mga pastor, mga mahal ko pong mga kapatid, mga mahal ko pong mga Kristiyano, maraming mabuti dito sa mundong ito. Pero kokonti lang ang gumagawa ng tama. Ang tama, hindi yan nababaluktot. Pag tama, tama na yan. Pero ang mga matuwid, ito yung mga taong nagko-compromise. Mabuti yan. Mabuti yan, kapatid. Englishin natin. Ay, that's good. That's good, brother. That's good. But it's not right. It's not right. Hindi tama. Para yung isang puzzle, di ba puzzle? Pag pumasok ka, para yung, ano siyang tawag dito sa puzzle na ito? Yung dadaan ka, papasok ka sa isang pintuan, pero pag hahanapin mo yung labasan niyan, yung madaming labasan, di ba? Ganun ang example nun eh. Ano bang tawag doon? Kalimutan ko na eh. Hindi naman actually siya sa puzzle eh. Sabihin na natin puzzle. Halimbawa, nakipaglaro ka sa ganun, pumasok ka sa isang pintuan. O, pagka pumasok ka sa pintuan, hindi ka na pwedeng lumabas doon kasi nga, may puzzle siya, di ba? Maraming mga pintuan. So, ganito ang ibig sabihin sa English. So, maraming mga pintuan, pero iisa lang doon ang tama. Di ba? Isa lang doon ang tama. So, hanapin mo ngayon ang tama. Many are good, but there's only one right. Diba? Halimbawa, nagpaplano ka. Nagpaplano ka ng isang bagay. Iisa lang ang tama doon. Hindi pwedeng 2 tama, 3 tama. Pag nagplano ka ng isang bagay, automatic, iisa lang yun.
Kaya sabi nga nila, kung puti-puti. Ang salita ng Diyos, mga mahal ko pong mga kapatid, kung puti-puti. Kaya sabi nga nila kung minsan, itong si Brother James na ito, isang bato. Kasi nga po ako, pag ako talagang nagplano, puti-puti. Hindi pa ako nagko-compromise. Kahit nung bago-bago ng mga Kristyano, ginawa ba naman akong presidente ng mga kabataan noon sa simbahan namin? Yung iba, si Brother John, hindi kami makapag-suggest. Kung mag-suggest ka ng praise and worship, patinuin mo yung mga kakantahin mo. Hindi porke bagong mga awiting Kristyano, tama na. Sa pandinig ng Diyos, hindi naman ang pastor ang sasambahin mo. Hindi ka naman pupunta doon para mag-perform lang, di ba? Para kang artista na tumutugtog lang. Sensitibo talaga ako noon, mga mahal ko pong mga kapatid. Pag sinabing praise, talagang praise talaga. Pag sinabing worship, worship talaga yan. Ako po talaga, mas kuwan ako sa worship. Mas doon ako bumabanat sa Panginoong Jesucristo. Gusto ko yung talagang sinasamba ko sila. Ganun po talaga ako. Kaya pagdating sa worship, gusto ko talaga banal na worship. Alam niyo kung bakit magkaiba yung praise and worship? Pag sinabing praise, galing sa laman mo yon. Galing sa laman mo. The works of your hands, the work of your flesh. Kaya hindi lang ka basta-basta umaawit ng pagpupuri, kundi yung mga ginagawa ng laman mo, lahat ng tama na ginagawa ng laman mo, pagpupuri yan sa Diyos. Umaawit ka, pagpupuri yan. Pag nag-awit ka ng pasasalamat, di ba? Pag nakagawa ka kapag pinagpala ka ng Diyos, may blessings, humihingi ka ng pasalamat sa Diyos, di ba? Thank you sa pagpupuri yon. Kaya una naman yung worship. Dito bumabagsak na naman itong mga anak ng Diyos. Pag sinabing worship. Worship the Lord in the Spirit and in truth. Kaya yung Spirit natin at saka yung Holy Spirit dapat magkaisa yan. Magkaisa dapat, fellowship. Pero syempre, kahit na gano'n pa ang kapurso kong mag-share ng Word of God na ganyan, walang makikinig, hindi nila maintindihan kasi hindi sila under the Holy Spirit. Hindi sila empowerment by the Holy Spirit. Hindi sila empowered, Hindi sila empowered ng Holy Spirit. Hindi lumulukob ang banal na spirito sa isang anak ng Diyos kasi nga walang relasyon. Kaya nga sabi nga ni Pastor Carl, pag pumunta ka ng Bible school or seminary, nasa 20%. Siguro sa seminary, sabihin na natin 40% or 30%. Pero pagdating sa Old Testament na pag-aaral ng Hebrew, sabi nga ni Rabbi, anong sa apelido nitong Rabbi na to? Sabi niya, nasa 5% lang daw eh. Nasa 5% lang talaga ang laman na pinag-aaralan ng mga hentil. Kaya nga meron tayong New Testament Gospel of the Kingdom of God, na naisulat sa Greek. Bakit? Mas mababaw. Bakit? Para mas maintindihan mo. Kung isinulat ang Gospel of the Kingdom of God at saka ang Gospel of Grace sa Hebrew, patay tayong lahat. Bakit? Mahirap maligtas, kapatid. Ngayon nga lang, hindi ka nga maligtas tatanungin ka, ligtas ka ba talaga? Kumusta ang buhay mo? Nagsa-celebrate ka ba ng Halloween? O demonyo na yung buhay mo, kapatid. Ano bang ibig sabihin ng naligtas? Pag sinabing naligtas, tinawag sa grasya. Binigyan ka niya ng biyaya Naligtas ka O nung naligtas ka, bumalik ka sa kalokohan mo, bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Ligtas ka ba? Sige nga, mga pastor. Paliwanag mo nga yan sa death and burial and resurrection na tinuturo mo. Kung mamamatay tao ako, nanampalataya ako sa Panginoon Jesucristo, pagdating ng 50 taon ka ako na lang sa buhay ko. Pumatay ako ulit. Bumalik ako sa dati kong pamumuhay. Maliligtas pa ba ako? Ha? Yun ba yung death and burial and resurrection na tinuturo? May iwasan lang natin ang pagkakasala kung meron dyan ang banal na spirito. Ang relasyon natin sa banal na spirito. Bakit? Yan ang nagpo-purify sa atin. Yan ang nagja-justify sa atin. Yan ang banal na spirito. Kaya nga Diyos Diyos ang pumasok sa buhay natin. Kaya nga ginawang templo ang katawan natin. Tapos magsa-celebrate tayo ng Halloween, mga mahal ko pong mga kapatid. Kabaliktaran sa tinuturo ng banal na aklat. Basahin mo ang Halloween sa banal na aklat kung may mababasa ka. Basahin mo nga dyan. Punta ka kay sino kasing prophet na ito sa Old Testament. Hindi ko alam kung Ezekiel. Sa tingin ko si Ezekiel Hindi ko lang alam Hindi sa Isaiah. Alam mo si Ezekiel
Hindi naman si Jeremiah. Yung pinasok niya yung kaloob-looban ng templo, pinasok niya, spiritually, nakita niya yung mga scribes, Sadducees, Pharisees, sinasamba nila yung Diyos-Diyosan, si Baal yata, o si Dagon, si Dagon, o kaya yung Baal, sinasamba nila, sa mismong templo yun, sa mismong, hindi ko alam, underground siguro, hindi natin alam, pinasok Hindi ko alam kay Ezekiel yun, hindi ako sure. Jeremiah, weeping prophet, hindi naman si Jeremiah yun. Alam ko si Ezekiel yun, hindi sa Isaiah Excuse me. Pero yung mga seminaryan dyan, alam ko pinag-aralan din yun. Alam ko kung alam nyo sa banda yun. Sa Ezekiel siguro yun. Doon mo, nagsasamba sila sa Diyos na buhay, pero doon sa loob-looban, nagsasamba sila sa Diyos-Diyosan. Anong pinagkaiba nun, kapatid? Mga tinuturo ng pastor mo. Mag-ingat kayo, mahal kong kapatid. Mag-ingat kayo sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo. Una, bakit? Namatay siya sa atin. Isang Diyos na namatay sa atin. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, ginawang Diyos ang katawang ito. Sana. Bawat isa sa atin, Christ-like talaga dapat Diba? Brother James, grabe. Ang tindi naman ng anointing mo. Ang tindi naman ng relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Parang hindi na ikaw yan Alam niyo yung pinakamalapit na example sa nature na yon, yung glory na yun na tinatawag. Kabod ang ibig sabihin nun. Kabod. The glory given to us. Diba? Sa panahon ni Moises, diba galing siya doon sa Sinai, 40 days and 40 nights siya doon. Paglabas niya, anong nangyari? Akala mo, sino siyang Diyos na lumabas Nakikita na lang sa kanya, mata Diba? Mata na lang yung nakikita sa kanya Bakit? Kasi pagka binuksan niya yon, nagliliwanag siya, kapatid. Alam niyo yung nangyari kay Lord Jesus Christ nung panahon ng Transfiguration? Ganon din ang nangyari kay Moises noon. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Hindi ko alam kung paano nyo paniniwalaan yon. Itapan ninyo yung Bible nyo, hindi kayo maniniwala sa ganon. Okay lang. Kung hindi ka maniniwala sa mga ganon, babagsak ka dito sa end times. Bakit? Ganon ang mangyayari sa end times. The powers of the age to come. May idea ba kayo sa powers of the age to come? O wala, kaya hindi ko pwedeng ibahagi yun. Nakakaintindi lang nun yung talagang malalalim sa pananampalataya. Sila lang. Talagang mata lang nakikita. Basahin nyo sa banal na aklat. Baka ultimong kamay, may gloves pa yun Ultimong kamay ni Moises, ultimong paa nakatago. Kasi sabi sa Bible, nagliwanag Nagliwanag ang mukha mukha lang yun. Diba? Paano yung paa? Paano yung mga kamay? Ganon din ang nangyari sa Panginoon Jesucristo. Sa extra biblical book, hindi pa niliwanag yan sa Matthew, Mark, Luke, and John na nagliwanag siya talaga. Pero sa extra biblical book, mga mahal ko pong mga kapatid, napakaliwanag talaga. Napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa gitna ng araw. Alas 12, kamo na lang. Ganon na nakalagay sa extra biblical book. Talagang nakita nila ang Diyos ni John, Pedro, at saka ni James. Nakita nila yun. Ikaw, tayo, supposed to be ganun tayo. Pero yun ang purso po natin, mga kapatid, ngayong mga end times. Ganun talaga. Kaya nga po, para magkaroon tayo ng powers of the age to come, kailangan natin mapossess ang ganung uri ng pananampalataya. Relasyon po yun, hindi po yun anointing. Relasyon. Kaya iniiwasan ko po, kaya tinuturo ko po ngayon, hinahabol ko lang kasi nakalimutan kong ituro yung Halloween. Huwag po tayo mag-celebrate ng Halloween, mga mahal ko pong mga kapatid. Hayaan mo na yung tinatawag na lang Kristiyano, hindi talaga mga anak ng Diyos yung mga yan. Hindi talaga. Bakit, Brother James? Mga tinawag lang yung mga yan, pero hindi sila nagpatuloy sa kanilang bagong buhay. Hindi sila nagpatuloy o hindi sila nagpapatuloy. Mga kapatid, o ibabaw natin yung tinatawag nilang 10 virgins. Ibabaw ko lang pero hindi ito talagang ibig sabihin Ibabaw ko lang yung 10 virgins. Yung 10 virgins, 5 doon is wise. Ito yung talagang mga anak ng Diyos. So pumasok sila. Pero ito yung mga Kristyanuhan lang. Ito yung mga nasa labas. So nasaan ka sa dalawa? Kristiyano ka o anak ka ng Diyos?
Ano bang ibig sabihin ng Christian, Brother James? Sino ba ang nagtalaga ng Christianity? Tatanungin kita, bago ko sagutin yan. Itinatag ba ng Panginoon Jesucristo ang Christianity? Ha, mga pastor? Itinatag ba ng Diyos yan? Kung itinatag ng Panginoon Jesucristo ang Christianity, kahit mamatay na ako ngayon. Kahit mamatay na po ako ngayon. Ito, banal na salita ng Diyos. Mamatay na po ako ngayon kung itinatag ng Panginoon Jesucristo ang Christianity. Kaya pinaglululoko niyo yung mga salita ng Diyos eh. Hindi ko alam saan kayo nag-aral eh. Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos yan. Mga Kristiyano. Basahin po ninyo sa Acts. Merong grupo ng mga anak ng Diyos, nagkukumpul-kumpul. Kasi dumating siya na Pablo, Barnabas, siguro, kaya si Silas, o kaya kasama ni Pablo itong si Timothy. Hindi ko alam kung sinong kasama niya. Pero sa tingin ko si Barnabas ang kasama nitong si Pablo eh. Sa Berea sa Berean Christian, sa Berea. Nagkukumpul-kumpul yung mga yan. Tapos ito namang hindi mananampalataya. Naku! Nagsidatingan na naman itong mga Kristiyano. Naggrupo-grupo na naman itong mga Kristiyano. So saan galing ang salitang Kristiyano? Sa mga hindi mananampalataya. Ang tanong ko sa iyo, Kristiyano ka ba o anak ka ng Diyos? Kaya pag sinabi mong Kristiyano ako, wala na. Wala kang relasyon sa Diyos. Pag sinabi mong Kristiyano ka, ligtas ka lang. O kaya, nakilala mo lang siya. Kahit na si Satanas, kilala niya si Lord Jesus Christ. Di parehas kayo. Di ba? Lagi mo sinasabi yan. Believer si Satanas. O ngayong, kahit papano, naintindihan ko na ng pananampalataya. Ang mali, nung panahon na tinanggap natin kuno ang Panginoon si Kristo, ay born again na tayo. Yung salitang pagtanggap, kung tutusin, mali yun. Maling-mali talaga yun. Kaya lang, binabanggit ko lang kasi sa inyo kasi doon ako lumaki. Tinatanggap po kita, Panginoong si Kristo, as my Lord and personal Savior. Pumasok po kayo sa buhay ko. Kalokohan. Kalokohan yun, kapatid. Kaya karamihan sa inyo, hindi talaga ligtas eh. Sa bunga nga lang lumabas eh. Pah! Ano ba nakalagay sa Bible? Maniwala. Maniwala ka lang. Ano ba ibig sabihin ng maniwala? Pag sinabi maniwala ka, tatanggapin mo ba? Ha? Ganun ba yun? Ano bang pinagkaiba ng maniwala sa tanggapin mo? Pag sinabi kasi tanggapin mo ang Panginoon si Kristo sa puso mo. Sige nga, papasukin mo ang laman ng Panginoon si Kristo sa puso mo. Papasok ba siya sa puso mo? Ako nga po ngayon, dahil sa nag-aaral pa ako ng salita ng Diyos, ito ang tama talaga. Ang pumasok sa puso natin ng banal na spirito, hindi ang Panginoong si Kristo. Yun ang tinanggap talaga natin. Kaya lang, ang pagtanggap natin nung tinanggap natin kuno ang Panginoong si Kristo, ang Panginoong si Kristo mismo. Dapat ganito, dapat ang manalangin. Panginoong si Kristo, naniniwala po ako sa inyo na ikaw ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako at nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Ganun dapat. O dagdagan na ninyo. Anong class yung pagdadagdag ninyo yung kung dapat ninyong gawin. Nakalagay nga din, Acts 16:31 eh. Believe in the Lord and you will be saved. Believe. Ano ibig sabihin ng believe? Tanggapin mo ba? Kaya maraming tumanggap sa Panginoon sa Kristo na kalokohan ang pinaggagawa. Pati pastor eh. Paano mo tatanggapin nga naman ang Panginoon sa Kristo sa puso mo? Sige, lagay mo ang Panginoon sa Kristo sa puso mo. Naituro ko na po yan ever since po. Yun ang isa sa mga mali sa theology. Kaya nga, mali talaga eh. Kahit anong gawin ko talaga, ano ba ang talagang purpose ng seminary na yan? Ano ba talagang purpose niya? Di ba? Ano ba talagang purpose ng seminary na yan? Kung talagang banal ang pagpunta sa seminary, mga banal sana mga pastor na yan, hanggang ngayon dapat banal na dapat ang mga anak ng Diyos. Bawat isa. Bawat isa sana. Alam niyo yung tinuturo ko pa sa inyo sa Two Gospel Ministry, kung alam lang sana ng mga pastor yung sakali, 140
416 years ago, ay mga banal ng mga anak ng Diyos talaga nun. Bakit? Ang banal na spirito ang nangunguno sa buhay ng isang tao eh. Sana. Di ba? Kasi hindi eh. Alayo. Bakit believe lang? Believe. Mga kapatid. Kasi pag salitang believe, nagsisimula ang pananampalataya sa maliit na butil ng mustasa. Yun yung belief na tinatawag. Doon magsisimula ang banal na spirito, sana, para lumago ang buto na yun. Ganun sana. Kaya kapag meron akong nakikita mga Kristiyano dyan, pag mga Kristiyano, sabi ko sa kanila, yan, yung mga Katoliko, mga kapatid natin sa pananampalataya, pagka nakikita ko sila, kapatid, ano ba ibig sabihin ng Christian? Christian ka ba? Hindi pa niya masagot eh, kung talagang Kristiyano siya eh. Kapatid, Kristiyano ka, Catholic Christian ka, sino bang tagapagligtas mo? Ang Panginoon si Kristo. Kasi yun ang simula eh. Pag sinabi kasing kaligtasan, hindi mo kailangang alamin na manampalataya ka sa Diyos Ama. Wala muna ang Diyos Ama doon. Hindi ibig sabihin, mauunawaan mong kaligtasan, yun nandiyan ang banal na spirit, tanggalin mo muna ang banal na spirit, di mo siya kasama doon. Ang God Holy Spirit at ang God the Father, hindi pa sila kasama doon. Grasya muna yung ino-offer. Sino ba yung grasya na yun? Ang Panginoon si Kristo. Yun muna. Sino ba yung mga Kristiyano dyan na nananampalataya na ang Panginoong Hesus Kristo ang Panginoon at tagapagligtas? Kasama dyan yung mga Catholic. So mga Kristiyano sila, mga anak sila ng Diyos, supposed to be. Di ba? Supposed to be. Kaya lang, dito nababase ang talagang mga anak ng Diyos. Kung meron kang banal na spirito. Ito yung anong nakalagay sa banal na aklat, ito yung tatak ng pagiging anak ng Diyos. Tatak yan. Ha? Napag-aaralan niyo ba ang salita ng Diyos? Ano bang uri ng lingwayang binabasa? Matapon mo na sa basurahan yung Bible mo. Kung hindi mo maintindihan ang Bible, kapatid, itapon mo na. Oo, bakit, Brother James? Si St. Pierno ka rin pupunta, kapatid, kasi tutuksoin ka ng demonyo. Babagsak ka kaagad. Ganun talaga yun. Simple. Napakasimpleng pumunta ng impyerno, kapatid. Oo. Yung mga pastor nga dyan, pupunta ng impyerno eh. Madami sa kanila eh. Lalo na sa Pilipinas. Ay, pambihira. Marami dyan, kapatid. Marami dyan. Tanungin kita ha. Sinong propeta sa bansang Pilipinas? Sige nga, magbanggit nga po kayo ng isa. Isulat po ninyo dito. Sinong propeta sa bansang Pilipinas? Sino? Nota nyo? Ni pangalan nga lang sa utak ninyo, walang pumasok eh. Wala. Sinong propeta dyan? Sinong sikat na propeta dyan na video nila na, huwag kayo magsamba sa Halloween, huwag kayo mag-celebrate sa Halloween? Wala. Wala. Sige nga, may nakikita ba kayong viral sa YouTube, Facebook, na isang propeta, kuno, na nagsasabi na, huwag kayo sasamba sa Halloween. Magsisi kayo. Wala. Bakit? Saan ba manggagaling ang isang propeta? Saan? Sa simbahan. Paano manggagaling isang propeta sa simbahan? Kung ang simbahan naman, okay na magsabi. Para magkaroon ng bunga, ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo nasa pagtuturo sa simbahan, tama? O anong bunga? May mga propeta ba dyan sa Pilipinas? Wala. Sino yung mga pastor na yan? Napakadami mga pastor sa Pilipinas, pero bakit ni isang propeta? Wala. Saan ba magmumula ang propeta? Sa simbahan. Diyan tinatawag nilang mga apostol. Mga apostol, mga hawks na yan, mga hawks. Sabi ko sa inyo, walang apostol eh. Walang apostol, kahit sino pa sa kanila. Walang apostol, so tanggalin natin yon, di ba? Mali ba ang Bible? Hindi siya mali. Ang seminary ang mali. Ang seminary ang mali, mahal kapatid. So, tanggalin natin yung apostol. Punta tayo sa prophets. Sa ibang bansa, may mga prophets naman. Sa Pilipinas, wala. Diba? Evangelist. Meron naman dyan, siyempre. Meron dyan. Meron dyan. May sikat pag evangelista sa Pilipinas, wala din. Nakikita ko mga nagdedebate. May sila magdebate. Diba? Mga pastor, meron ba dyan mga evangelist dyan?
Meron ba? Wala. Sino ba talaga yung mga evangelist? Huwag na natin pag-usapan yan. Baka may insulto pa kayo eh. O teacher, o mga pastors. O yan, mga pastors kuno. Sino ba itong mga pastor na to? Mga pumunta sa seminary? Hindi. Hindi yan. Kasabi nga ni Pastor Carl, pag pumunta ka ng seminary, knowledge lang. Marami. Kahit mga pastor na kilala ko, pag pumunta ka ng seminary, knowledge lang. Impormasyon lang. So, kailangan mo ng impormasyon. Bakit ka pupunta ng seminary? Anong kailangan ng papel? Papel? Kailangan mo ba ng papel? Certificate? O doktor? Hindi ko na kailangan yun. Doktor na ako eh. Pinanganak po ako eh. At di ako nagmamalaki doon. Pinanganak talaga ako na magagawa ko. Kahit tanggalin ko leg ko, wala akong magagawa. Apelido ko yun eh. May magagawa pa ba ako? Wala. Pero doktor na ako. O mga teachers. Yung mga teachers ba? Nasasabi kong meron. Kasi yung mga teachers nito, hindi naman sila nag-aral sa seminary. Meron talaga. Pero mga pastor, sebang ko, meron pero kahit na pumunta sila sa seminary, konti lang talaga sa kanila, talagang pastor. Talagang pastor talaga. Paano mo malalaman na isang pastor ay pastor? Mga kapatid, tingin ka sa akin. Titigan mo ako, 2 segundo, 1, 2. Mga banal lang mga yan. Dapat. Mga banal. Mga pastor sila eh. Di ba? Tinuturuan nila, community ng mga anak ng Diyos. Hindi mga Kristiyano mga anak ng Diyos. Sino ba itong mga to? Mga banal, mga saints. Mga banal. Tanong ko sa inyo mga kapatid ko, mga nagsisimba dyan, mga banal ba kayo? Alam niyo bakit hindi kayo banal? Yan, mga pastor nyo. Hindi tinuturong kabanalan kaya wala kang alam. Ngayon nakikinig ka sa online ministry, ikaw na lang ang mag-aral ng kabanalan sa salita ng Diyos. Kung malakas ang loob mo, ituro mo yun sa pastor mo. Pastor, ano bang gospel ang tinuturo mo? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Yung Ebanghelyo ni Kristo. Yung death and burial and resurrection. Ipakilala mo sa akin yan, pastor, kung nasaan dyan. Ang death and burial and resurrection, wala naman talaga sa mga sulat ng Apostol Pablo na talagang pinakabuod niya eh. Diba? Pag sinabi kasing gospel of grace, sabi nga sa Bible you are saved by death and burial and resurrection. Hindi naman eh. Ano nakalagay doon sa Acts 16:31? Believe in the Lord. Believe in the Lord. And you will be saved. You are saved by grace. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Ano pa yung biyaya na yun? Death and burial and resurrection? Ako na hindi nag-aaral sa seminary, papahiya kita sa salita ng Diyos na ikaw nag-aaral sa seminary. For 10 years, 15 years, 30 years, of 50 years na pagtuturo mo, pag-aaral, pagpapasto mo sa isang simbahan? Biruin mo yun? You are saved by grace. Napakaliwanag na ngayon. Ipapalitan pa natin. You are saved by death and burial and resurrection. Kaya walang mga born again eh. Walang mga born again. Bakit? Walang banal na spirito. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano na sinasabi ko, pag sinabi kasing Kristiyano, binabanggit ko yung alias. Alias. Yung alias. Alias sa mga sumusunod sa Panginoon si Kristo. Nagsasamba sa Halloween. Nagsiselebrate ng Halloween. Bakit nyo kailangan mag-celebrate ng Halloween? Meron sana akong pupuntahan dito bahay para ipakita ko sa inyo kung gaano katindi ang pagsamba nyo sa Halloween eh. Napadaan ako minsan eh, nung sinundo ko yung isang kabataan eh, pambihira, nung nakita ko, pambihira talaga. Alam niyo, harapan ng bahay niya, may mga skeleton talaga. Skeleton na hindi lang yun nagmumukhang tao na parang lagas-lagas yung katawan, tapos ang papangit, tapos may mga demonyo, may mga pakpak pa na ganon, na mga demonyo. Lord, sabi ko, ang gandang example nito sa Halloween, kako. Makita sana ito ng mga,
Biruin mo, pastor ka, nagtuturo ka ng kabanalan sana, di ba? Tapos, yung mga miyembro mo nagse-celebrate ng Halloween. Di ka ba naman natatakot? Kaya sabi ko sa inyo, mga mahal ko pong mga kapatid, ang mga pastor, pwede kang itapon sa impyerno. Napakadali lang sa kanila. Bakit Brother James, napakadali? Hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Ha? Hindi ka nagbabasa eh. Hindi lang yun. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka pa nag-aaral. Ibang nagbabasa sa nag-aaral. Nag-aaral ka nga, nagbabasa ka nga, nag-aaral ka nga. Wala ka naman naintindihan. Ano ba yung sinasabi mo, Brother James? Ang hirap naman yata yan. Siyempre, mga bago-bugo ang mga anak ng Diyos dyan eh. Ngayon lang sila nakikinig na eh. Siyempre, magsisimula na sila magbasa eh. So, magbabasa sila. Magbabasa ka nga. Uunawain mo nga. Eh, wala ka naman pangunawa. Hindi mo naman naintindihan. O, pangatlo. Siyempre, babasahin mo, pag-aaralan mo, uunawain mo, nandun na yun, pag-aaralin mo. Isa sa pamuhay mo ngayon. Ang tanong, paano may isa sa pamuhay nga naman yon? Ang hirap naman yan, Brother James. Eh. Kaya nga, banal eh. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, banal dapat. Di ba? Banal dapat. Oh, anong sikreto? May sikreto doon. Oh, ang banal na spirito, mahal kong kapatid. Yun po ang sikreto nun. Banal na espiritu ng Diyos. Bawat sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano na sinasabi ninyo, meron silang dapat banal na espiritu. Paano ba magkaroon ng banal na espiritu? Tanungin yung pastor nyo. Master niya yan. Hindi naman akong pastor mo. Ba't di nyo sila tanungin? O tanungin ng pastor mo, pastor, may banal na espiritu ka ba? Aba, iniinsulto mo yata ako kapatid. Bakit? Masama bang magtanong? Masama bang magtanong, pastor? Yung pastor ko nga noon eh, nung bago-bago ako mananampalataya eh. Tinanong siya eh, pastor! Ang tagal na niyang pastor noon. Siguro nasa less than 10 years siguro na pastor siya. Pastor! Sabi niya ganyan. O bakit? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Tinanong yung pastor ko ha. Kung yun eh, siguro mga 2001, 2002, ganyan. Tapos sabi niya sa amin, sa congregation, nung tinanong sa akin ng kapatid na yon, ninsulto ako, sabi niya eh. Tanungin niyo yung mga pastor niyo talagang mga born again. Talagang born again siya. O talagang anak siya ng Diyos. Pero yung reaction ng pastor ko ganito, ninsulto ako, sabi niya ganyan. Nung una, sabi niya ganyan, ninsulto ako. Alam niya nga niyang pastor ako, bakit pa niya tatanungin sa akin kung pag namatay ako, saan ako pupunta? Pero sinagot niya naman ng tama. Sa langit, sabi niya. Sa langit, kapatid. Period. Tanungin mo ang pastor mo, kapatid, bakit di pa niya masagot ng tama? Ako, mag-iingat ka na. Baka yung pastor mo hindi paligtas. Paano mo malalaman na hindi ka paligtas? Kahit nanampalataya ka o hindi ka paligtas. Excuse me. Paano mo malalaman? Malalaman mo yan sa pamamagitan ng pananalita mo. Pag sinabi mong hindi ko alam o hindi mo masagot, kapatid, walang pupunta ng langit na partial lang ang kanyang kaligtasan. Pag tinanong ka ng isang tao, kahit na sino pa, pag namatay ka, kapatid, saan ka pupunta? Ay, sa langit ako pupunta, kapatid. Pag pumunta ako sa impyerno, huwad ang Diyos ko. Huwad ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, nung kabataan po ako, nung college po ako sa Philippines. Lord, sabi ko, lagi ako nag-evaluate noon. Panginoon Jesucristo, tinanggap po kita sa puso ko. Siyempre na, mababo pang pananampalataya. Hindi ko pa alam itong mga ganitong mga pagtuturo noon. Tinanggap kita sa puso ko, Panginoon Jesucristo. Nanampalataya pa ako sa inyo, sabi ko. Tapos mapupunta ako sa impyerno. Sabi ko, wala naman akong ibang kaligtasan na alam ka po. So kung sakali mapunta ako sa impyerno, dahil nanampalataya ako sa inyo, hindi lang Panginoon sarili kong tagapagligtas, napunta ako sa impyerno, at least Lord, hindi ko nakasalanan yun. Ganon. Kasi wala na eh. Sino pa bang magliligtas sa akin? Ako? Ililigtas ko sarili ko? Hindi.
Yun yung mga relasyon namin ng Panginoon si Kristo noon, di ba? Yun yung mga panahon na, alam mo, mga nagtatanong ka. Di ba nagtatanong ka rin ng mga panahon na yun? Ligtas ba talaga ako? Meron ba talaga akong buhay na walang hanggan? Mga ganun eh. Which, syempre, yun yung relasyon ko sa Panginoon si Kristo noon. Kasi nag-develop. Mahal kong kapatid, ang kulang lang kasi sa ating Panginoon si Kristo, hindi natin siya nakikita. Ang kulang lang sa atin, sa ating Panginoon si Kristo, hindi natin siya naririnig. Di ba? Anong sinabi naman ng Panginoon si Kristo? Mas papalad ang mga taong hindi nakakita sa akin. Pero, masagutin nyo na yon. Kung hindi nyo alam sagot, wala akong alam doon. Hindi ko nasasagutin yan. Mas mapalad ang mga taong hindi nakakakita sa akin, pero, itong sino mga Pedro, yung mga 12 disciples ng mga panahon na yun, nakikita nilang Panginoon si Kristo pero marami sa kanila hindi pa rin naniniwala di ba? Paano yung mga hindi nakakakita sa Panginoon si Kristo? Pero sila ay, di mas mapalad tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. It doesn't matter kung di mo marinig ang Panginoon si Kristo. It doesn't matter kung di mo siya makakita. Basta mahalaga, pag namatay ka, namuhay ka sa kabuti, sa katwiran, righteousness, na namuhay ka sa kabanalan, punta ka ng langit kapatid. Absolutely. Perfect ng tinatawag. Diba? Papipiliin kita kapatid. Anong gusto mo? Bigyan ka ng Diyos ng 1 trilyong, libong, bilyong buhay o buhay na walang hanggan? Ako, hindi ko makukumpit yung sinabi ko sa inyo. Halimbawa lang bigyan ka ng Panginoon si Kristo, papipiliin ka dalawa. Papipiliin ka ng Panginoon si Kristo, bigyan ka ng bilyong, trilyong, zilyong, milyong, bilyong, trilyong buhay dito sa lupa. Yun yung isa. Pangalawa, buhay na walang hanggan. Saan doon ang pipiliin mo? Buhay na walang hanggan kapatid. Niloloko mo sarili mo. Tingin ka sa akin kapatid. Ha? Niloloko mo ba sarili mo? Sigurado ka gusto mong buhay na walang hanggan? Sigurado ka, yun ang pipiliin mo. Bakit ka nagkakasala? Sige nga. Bakit ka nagkakasala? Gusto mo palang buhay na walang hanggan Sino niloloko mo? Sino niloloko mo? Sige nga. Totoo yun. Kaya kayo bigyan ng Panginoon si Kristo ng ganong buhay dito sa lupa. 969 years, kaya niya yun. Masigit pa doon. Kahit gaano man kadami ang ibibigay ng Diyos sa buhay mo, may katapusan yun. May katapusan. Papipiliin ka nga Diba? Bibigyan kanya ng buhay dito sa lupa ng bilyon, trilyon, zilyon, milyon na buhay dito sa lupa. Nag-enjoy ka Nag-enjoy ka. Pero yung isa, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Papipiliin ka. Actually po, spiritually speaking, marami ang namumuhay ayon sa kanilang naisin. Marami. Kaysa buhay na walang hanggan. Hindi ko nga alam kung papipiliin, kung magtuturo ka sa simbahan, gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Magsisitaasan ng mga yan. Baka pati pa, itataas pa Ako po, gusto ko pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sasabihin nilang ganon. Tanungin mong ganito. Sino ba rito born again? Born again. Yung mga hindi nakakaunawang simbahan, yung mga mabababaw ang tinuturo sa simbahan, pag sinabi yung born again, magsisitaasan din ng mga yan. Dalawang kamay, baka pati pa baka lulundag. Ako po, born again po ako. Tapos meron isang pastor na invited ituturo talaga yung kabanalan kung paano talaga magiging born again. Pag natapos na yung pagtuturo, sino sa inyo ngayon ang born again? Baka hindi pa may taas yung isang kamay. Ewan ko po, pastor. Baka ikaw. Dirin mo, mga kabataan, lagi ko sinasabi the example Mga kabataan. Actually, nagturo talaga ako para may insulto sila.
Yun talagang purpose ko nun. Hindi nila alam yun. Yung mga nakikinig, ngayon alam nyo na. Duruin mo, mga 16 kabataan, 60-50, ganun. Una, introduction. Sino rito mga born again? Nagsitaasan mga kamay. 2 kamay! Sabi ko sa kanila, 2 kamay. Nagsitaasan ng mga kamay nila. Mga born again daw sila. Aba, ang dami! Sabi ko, mga born again. Ayos! Natapos yung pagtuturo sa loob ng siguro mga 40 minutes. Natapos yung pagtuturo. Inulit ko, sabi ko, ngayon, sabi ko, sinulit ang mga born again. Out of 60, siguro mga 2-3, alanganin pa yung 3 Nagtaas ng kamay. Brother James, ano bang talagang tunay na born again? Habang tayo kapatid, pumunta lang ako rito para warningan yung mga anak ng Diyos na huwag mag-celebrate ng Halloween. Yan. Diba? Kung ang goal po natin, mga mahal ko pong mga kapatid, mga mahal ko po kayo sa Panginoon Jesucristo. Siyempre, kung nagsasalita ako minsan para akong nagagalit, hindi po. Passionated lang po ako. Passionated lang po. Hindi lang po lang, talagang passionate po ako sa inyo kasi nga po, hindi po ako nakaharap sa inyo bilang isang pastor. Nakaharap po ako sa inyo bilang mga kapatid po ninyo sa pananampalataya. Kasi po, kung kapatid mo sa pananampalataya ang kausap mo, magaan ang pakiramdam mo, tama? Maganda yung pakiramdam nyo sa akin, mga mahal kong mga kapatid. Pero kung pastor ako, at mga tinuturuan ko kayo, iba yung relasyon eh. Iba yung relasyon. Shalom, my dear brother and sister. I'm teaching Halloween. It is demonic. But I'm speaking my own tongue, my dear brother. Kaya mahal ko pong mga kapatid. Yan, mga pastors po natin dyan. Alam niyo po, para maging effective pastors, i-release ninyo yung anointing na bilang isang anak ng Diyos. Hindi yung pagiging pastor. Yung pagiging anak ng Diyos. Kasi pastor ko na eh. Diba? Pastor ka na eh. Pastor na kayo eh. Diba? Kahit na anong gawin natin, mga pastor na kayo. So hindi na babalik ta rin pa yun. So anong gagawin? Yung express yung brotherly love, sisterly love. Oo. I'm almost healed actually, brother and sister. I'm almost healed. Yeah. But I'm still coughing a little bit. This is a virus actually because of the weather. It's the weather. In the Philippines, they are sickly also. Dali lang po ah. So, nandyan po kayo, mga mahal ko pong mga kapatid? Paano po rito? 9 o'clock na po ng umaga. So, ganun po. Kaya kapag sa simbahan, sa To Gospel Ministry po sa Pilipinas, kasi lahat po kasi ng halos mga nagsisimba po doon, mga kamag-anak ko. Kaya pagka nandun sila, niyayakap ko sila, ganyan. Yan, nagmamano sa mga matatanda. Kasi, bakit mo kailangan i-express na pastor ka? Pastor ko! Pastor ko! Ba't mo kailangan i-express na gano'n? Pastor ka naman talaga, di ba? So, ang ginagawa ko, yun.
in-express ko yung pagmamahal talaga na bilang isang mananampalataya. Yung tunay na pananampalataya na ibinigay o itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo, itinuturon ko kayo bilang kaibigan. Ano bang kaiba ng kaibigan sa kapatid? Diba? I call you friends. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano ang pinagkaiba ng kaibigan sa kapatid? Ang kahit na kayo na mismo, makikita ninyo mas nagsishare pa kayo sa isang kaibigan kaysa sa isang kapatid, di ba? Di ba, mahal kong kapatid? Pero ang tinuturo ko ganito, sino bang dapat mas pagkakatiwalaan mo? Ang kapatid mo, kaibigan mo. Siyempre, sasabihin mo kapatid mo. Bakit ka nagbabahagi ng mga problema sa kaibigan mo kaysa kapatid mo o kaya sa family mo? Ang Panginoong Jesucristo ang nagturo noon. I call you friends. Bakit? He is God. He is God. And these apostles are servants. Servants of the kingdom. Fivefold ministries are servants. Mga alipin sila ng Diyos sa simbahan. Di ba? Kahit pa paano, alam ko, tinuro yan sa seminary. Di ba? Fivefold ministries, mga servants ang mga yan. Ngayon, yung kaibigan. Bilang isang kaibigan, pag nagturo ka bilang kaibigan. Di ba? Pero ako po ganito. Mas i-develop natin ang relasyon natin bilang magkakapatid, hindi bilang magkakaibigan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Blood is thicker than water. Totoo po yun. Pero ang relasyon natin, bawat isa bilang mananampalataya, mas higit pa yan sa isang kapatid. Kaibigan, sorry. Isang kaibigan. Kung i-develop mo lang ng tama ang pananampalataya mo, ayon sa salita ng Diyos, may express mo ang tunay na relasyon mo sa kapatid mo. Sa pananampalataya. Bakit ka nakakakita ng mga kapatid na kala mo hindi sila Kristiyano? Wala silang ganong uri ng pananampalataya. Wala. Kahit na meron silang sinasabing banal na spirito, wala. Kahit mga pastor nga lang din Makita mo, pastor, hindi mo man lang makita nakangiti. Ito mo. Talagang akala mo galit, pero hindi siya galit. O kaya akala mo malungkot. Alam mo yung mga ganon? Bakit? Yung glory ng Diyos sa kanya wala. Malalaman mo isang anak ng Diyos, kapatid, masayahin, magalakin. Yan. Lagi siyang excited, mga ganyan. Bakit? They are new every morning. New every morning. Diba? Laging may bagong araw. Diba? Bagong araw, bagong gabi. Sabihin na natin yan. Ganyan. Hindi yung makikita ka ng mga anak ng Diyos, nakasimangot na, ewan ko. Paano, brother Diyos, kung yun ang nature ko, ibang usapan yun. Kapag kasi ang glory ng Diyos ang lumukob sa atin, kahit na nung uri ng pagmumukha natin, yung expression ng pagmumukha natin, iba ang nakikita ng mga anak ng Diyos. Kagalakan, nakikita ko na naman si pastor. Nakikita ko na naman. Diba? Alam ko, naintindihan ninyo, mahal kong kapatid. May mga pastor kasi sa simbahan na pag nagturo talaga o kaya pag kumilos, talagang pastor na, akala mo sinong hari na ewan ko. Hindi na lang siya madapa. Ano yung madapa? Madapa sa bato? Baka sakaling mauntog ma-realize niya na, mali ako. Di ba? Kaya kahit pa paano, minsan dapat itong mga pastor ito madapa mauntog. Hindi naman para mawalan ng tawag dito. Para lang mako ng konti, magising, parang ganoon. Marami po, sa Pilipinas. Marami, naku po. Alam niyo po mga pastors, kahit na matitino po kayo, hindi ko po kayo nadidiscern. Dahil ang mga pastors talaga sa Pilipinas, wala. Hindi ko ma-discern Wala talaga. Wala. Kahit pag-pray ko po yan, walang kwenta. Ang maaari lang makabasag
ng espiritu na yan, pag nagsama-sama kayong mga pastor, pag-pray ninyo, no, mawasak yung tinatawag nilang discord spirit of discord, mawala yan. Liliwanag ang bansang Pilipinas. Tignan niya, you are the light and salt of the world. Tanggalin muna natin yung salt. Light muna. Di ba? You are the lights of the world. Buruin mo, bawat Pilipinas, bawat pastor, bawat sulok ng bansang Pilipinas, mayroong pastor na nagliliwanag. Magliliwanag ang bansang Pilipinas. Bakit madilim? Bakit madilim? Yung salt wala. Malabnaw. Wala ng lasa. Kahit ano pong gawin natin, mga pastor, ito po, kung ayaw po ninyong maniwala, kung ako po ay nagsisinungaling at mali pong tinuturo at nadidiscern ko, ito po, ilalagay ko po ang buhay ko po dito. Mga pastor sa bansang Pilipinas, talagang wala. Wala po talaga. Wala akong ma-discern kahit na ano. Kahit konti lang, kahit 1% lang, or 0.000000001, wala. May mga matitino po tayong mga pastors po dyan, pero nasaan sila? Hindi nila kayang mag-penetrate kasi nga, sino maniniwala sa kanila? Pare-pares lang naman silang pastor. Paano pagsasabihan itong matawid na pastor yung soil na pastor? Pastor lang naman sila din. Pastor ka lang din. Parehas lang tayo. Ganun yan. Kung meron lang sanang propeta dyan sa Pilipinas, kung meron lang sana, i-rebuke niya mga pastor dyan. Kaya lang, wala eh. Wala. Di ba mga pastor? Sinong propeta dyan sa Pilipinas? Bigyan niyo pa ako ng isa. Wala po eh. Ang laki-laki ng Pilipinas, ilang milyon. Alam niyo po kung ilang milyon, sorry. Ilang milyon. Alam niyo po kung ilang milyon dito sa Canada, ang luwang ng Canada, di ba? Alberta nga lang, mas malaki, halos kapares lang ng Pilipinas eh. Alberta. Alam niyo po ilang milyon ang Canada? Magugulat po kayo. 46 million lang. Ang luwang ng Canada. 46 million lang po dito population, kasama na yung mga iba't ibang lahi. Kinokontrol nila yung population. Sa Pilipinas, sa Luzon nga lang, nasa 100 plus million na eh. Luzon lang yan. Kaya nga, nag-research ako, ibang biro, no? Sabi ko, what? That's impossible, sabi ko. Alberta nga lang, gago ko, sila kina ng Pilipinas, sabi ko ganyan, pero bakit ganito? 46 lang? 46 million lang? Tapos, ni-research ko sa Luzon, no? 100 plus. Million, 146 yata, somewhere, 140 million. Nagulat talaga ako, pambira, sabi ko, ang liit ng populasyon, ginokontrol. O gano'ng kadami yung mga pastors dyan sa Pilipinas, Bagyo nga lang, ilang pastor na yun nandyan, magkakapit-bahay na sila. Pero godly ba ang Bagyo? Wala po talaga, hindi ko po talaga ma-discern, mga mahal ko pong mga kapatid. Laking problema ng bansang Pilipinas. Hindi ko alam. Prophecy, wala po. Wala pa akong may bibigyan na prophecy sa ngayon. Wala po talaga. Wala akong ma-discern dyan. Pero merong isa. Minsan. Merong isang simbahan dyan. Nag-iisa lang yun. Nagliliwanag siya talaga. Nag-iisa lang, pero nag-iisa lang. Nagliliwanag talaga. Hindi ko alam saan banda sa Pilipinas. Merong isang pastor talaga, hindi ko alam kung sino yon, pero isang pastor yon. Nagliliwanag siya. Pati yung mga tinuturuan niya, nagliliwanag. Hindi ko po alam kung sino yon. Nung nag-prophesy ako, sabi ko, wow, sabi ko meron pala, at least merong isa. Merong isa. Yan sa Pilipinas. Hindi natin siya kilala, walang nakakaalam sa kanya. Simple lang po ang kanya pong simbahan. Simple lang. Gawin mo, born again. Dati, pinagmamalaki yung mga born again na yan. Ngayon, wala na. Burn again na. Pinagmamapuri na yung mga born again na mga ganyan. Alam niyo bakit nasisira din ang pagiging born again ng mga born again? Media.
Ito naman kasi mga pastor na kala mo naman, pastor-pastoran, pambihira, di ka na lang magpastor ng butike yan sa bahay mo. Ipastor mo na lang yan, butike sa bahay mo, susunod pa sila. Biruin mo sa ugali mo, pinopost yun sa social media. Lantaran yung ugali mo. Pastor ka pa man din. Ang lakas pa man din ng media manira ng tao. Kaya ako po, hindi pa ako nag-e-edit eh. Ini-edit ko lang kapag mayroong copyright. Kaya sa awa ng Diyos, wala pa naman pong naninira sa Two Gospel Ministry. Wala. Paano nila sisira ng Two Gospel Ministry, kapatid? Kingdom of God yan. Sino maninira dyan? Di ba? Sino maninira sa Kingdom of God teaching? Di ba? Yung Gospel of Grace, pwede pang sirain yan eh. Walang kaligtasan dyan. Jesus. Wala. Pero sa Kingdom of God kasi, kapatid, tinuturo yan sa mga anak ng Diyos. Hindi yan tinuturo sa mga hindi mananampalataya. Anong pakialam nila sa Kingdom of God? Wala silang pakialam doon. Kaya ang Kingdom of God teaching, tinuturo lang yan sa mga anak ng Diyos. Kingdom of God. Ano yun? Kabanalan. Kung merong kademonyohan, meron namang kabanalan. Ang problema, itong mga anak ng Diyos, nandito nga sila sa kawan ng Diyos na buhay, nagkakasala naman po tayo. Nagkakasala naman po tayo. Ang pasimuno pa mga pastor. Pambihira oo. Kaya ini-imagine ko nga pwede nga na sana patayo ko ng boxing kanyan para suntukan na lang Suntukan na lang Kasi boxing di naman po masama yan May gloves naman di ba? Kung sino yung matalo, wag nang magpastor. Siyempre, yung matalo, wag nang magpastor. Kaya lang, hindi Hindi pwede yun Duruin mo, paano mo ba naman sasawayin ang pastor na nag-aral sa seminary? Di ba? Paano mo sasawayin yun? Pastor, mali ang tinuturo mo. Paano mo nga naman sasabihin yun? Di ba? Kapatid, tayo pa naman mga anak ng Diyos ng mga Pilipino, mga maharlika, godly. Godly tayo Kaya hindi mo magagawa yun. Pastor, mali ang tinuturo mo. Hindi Hindi ganun. Kaya pag nag-meeting mga pastor, para silang mga iguana. Alam mo yung mga iguana, kapatid? Pakitang tao. Pakitang tao. Marami dyan. Yan ang nadidiscern ko ngayon. Ang kapal para laking pader. Mga pakitang tao. Ang pambihira ng mga yan. Sana may mga pastor dito nanonood Nakakahiya kayo. Kaya lang wala pong manonood Walang manonood pagka mga huwad na mga pastor, walang manonood. Mga tunay na anak ng Diyos lang yung mga talagang nanonood sa online ministry na ganito. At alam kong nababagbag yung damdamin ninyo. Lalo na pa ako, kapatid. Tinan nyo naman yung ministry na ito. Ang bigat-bigat. Diba? Sino ba naman ang makikinig dito? Diba? Konti lang. Hindi naman katulad ng dati. Kung katulad lang sana ng dati yung Facebook account ko nun, baka milyon-milyon na siguro mga nanonood ngayon. Mayaman na rin sana ako ngayon, di ba? Kaso kahit piso wala kahit kusing wala Ang tunay na ministry, sacrifice po yan. Ang kayamanan po natin nasa langit. Kaya nakikita po ninyo ako na medyo galit, hindi po. Passionated lang po ako. Kasi kung galit ako, alam mo naman magagalit naman ako, naggalit na talagang hindi naman. Passionated lang po ako. Alam mo yung passionate? Sabihin na natin seryoso. Kasi ang salita ng Diyos po, buhay na walang hanggan ang binabahagi po natin, hindi lang kaligtasan. Ano makakamot mo sa kaligtasan? Sige nga. Nanampalataya ka sa Panginoon Kristo. After 10 years, 5 years, nagkakasala ka, mas malala ka pa kaysa sa hayop. Di ba? Nasaan ang kaligtasan mo? Wala. Kaya ito yon. Banal na Espiritu. Ang ating banal na Espiritu. Diyos po Isang Diyos ang pumasok sa buhay natin. Diyos yan. Ginawa pa niyang templo ang ating buhay. Paano ang gagawin ng isang Diyos na templo ang buhay na ito, di ba? Sabi nga ni King David, what shall a man that thou shalt mindful of him? How shall a man that thou shalt mindful of him? Sino ba itong tao ito na pinagtutuunan mo ng pansin? Sino ba? Isa lamang namang itong galing sa alikabok. Di ba? Dust.
Pero ang Diyos na buhay na nasa langit, ang Diyos Ama natin na nasa langit, ang mga mata niya, kapatid, nakatutok sa'yo. Nakatutok sa'yo, nakatutok sa atin. Bawat galaw natin, tinitignan ng Diyos Ama yan. Especially pag nagkakasala, yung mga pastor na yan. Di ba? Pastor ka, 2 asawa mo. Pastor ka, meron kang anak sa labas. Pastor ka, meron ka pang nililigawan. Anong klaseng, banggitin ko sana yung religion na yun, kaya lang wag na eh. Itago ko na lang, baka masaliksik pa nila kung saan nagmula. Ayaw ko naman ganun, mahal ko tong kapatid na to. Ayaw ko naman. Biruin mo yun. Pastor, ito mga ito kapatid, sa Pilipinas po. Ito, totoo po yun. Alam kong naniniwala ako sa pastor na nagsabi sa akin kasi isa po siya sa mga remnants na hinahanap ko po dyan po sa Pilipinas. Pastor daw. Kapatid, 2 asawa. Siyempre, hiniwalay niyo yung isa. Wala naman divorce sa Pilipinas eh. O, hiniwalay niyo yung isa. Nag-asawa siya ng pangalawa. Di 2 asawa niya. Wala naman divorce sa Pilipinas eh. Meron ba? O, 2 asawa niya. O, meron pang isa. Pastor din. Merong anak sa labas. Pero pastor pa sila hanggang ngayon. Proud. Proud. Nung nakausap mo nga itong kapatid na ito, itong pastor na ito, sabi niya, Brother James, ang problema kasi ina-adapt nila yung culture sa ibang bansa. Yan sa Amerika. Kaya sabi ko sa inyo, tayong mga Pilipino, wala tayong originality. Meron ba tayong originality? Wala. Alam mo, sinabi ng Panginoon si Kristo, if I will be lifted up, sabi niya ngayon, I will draw all men to me. Sinabi pa ng Panginoon si Kristo ito sa Gospel of John. You will do greater things than this because I will go to the Father. Hindi niyo ba alam na nagkatotoo yun? You will do greater things than this. Ilang gospel bang tinuro ng Panginoon si Kristo? Isa lang. Ilang gospel ang tinuturo ng kapatid ninyo ngayon? 2. Hindi natupad yung sinabi niya. You will do greater things than this because I will go to the Father. Duruin mo, isang tao, 2 ebanghelyo yung tinuturo. Pero again, kahit nako po ang pioneer sa 2 Gospel Ministry, ang 2 Gospel Ministry na ito po, remnant. Intindihan po ninyo? Remnant. Ito po talagang ministry ko sa online ministry. Remnant of the Lord Jesus Christ End Times International Ministry. At ito po yung 2 Gospel. Intindihan po ninyo yun? Ibig sabihin, meron pang mas matindi kaysa sa 2 Gospel. Meron po. Ano yun? Remnant. Teachings. So kung hindi mo maunawaan ang nature mo bilang isang anak ng Diyos, hindi mo maunawaan ang 2 Gospel Ministry, mas lalong hindi mo maunawaan ang End Times Anointing. So paano maunawaan yun? Masasakop mo pa yun. Mahal kong kapatid. Ngayon, sinong makauunawa sa mga remnant? Mga remnant lang. Mga remnant lang makauunawa niyan. Remnant sila eh. Di ba? O, paano mo masasabing remnant ka? Huwag na natin pag-usapan yan. Baka masaktan lang po kayo. Hindi pa ako nagtuturo para masaktan kayo. Pero minsan, sinasadya ko talaga yun para, sabi ko nga sa inyo, dapat itong mga pastor mauntog. Kailangan talaga nilang mauntog. Magising. Kaya ginigising ko talaga sila. Masakit talaga. Durin mo, magtuturo ko sa simbahan, mga pastor ang kaharap mo. Kaya sabi ko, pagdating ng araw, sabi ko nga, pagkaharap ko yung mga pastor na yan, ang matitira lang talaga yung mga pipili ng Diyos na makikinig. Direct na talagang sasabihin ko yon. Parang yung panahon ni Gideon, di ba? Panahon ni Gideon. O, sino yung mga gustong sumunod sa akin? Tinawag ako ng Diyos para patayin natin itong mga kalaban na ito. O, nagsitaasan sila ng kamay. Ako. Libo-libo, ang dami oh. Sabi ng God the Father sa kanya, sandali lang. Itong mga pastor na ito, bawasan natin. Maraming huwad dyan. Punta mo sila sa ilog. Punta mo sila sa ilog. Itong mga pastor na ito, punta mo sila sa ilog. Ako mamimili.
Di ba? So, ang ginawa ni Gideon, sige, punta tayo sa ilog, ginom muna tayo. Yan, yung mga hubad na pastor. Kala mo, parang asong sumipsip ng gatas, di ba? Gatas ng mga tupa. Sip-sip yan sa ilog. Gatas yan, pera dito, pera doon. Ang dami niyan. Ang dami. Tignan mo, naisulti yung mga pastor ngayon. Gunggunayo, Yan, sip-sip yan ng gatas. Gatas, sige. Kahit wala ng pera itong mga mahihirap na mga kapatid sa pananampalataya, akin na yung pitaka nyo, bigay nyo sa akin. Ito naman mga matitinong pastor, syempre. Sasalog sila ng tubig sa kamay nila, tapos titingin-tingin na ganyan kung mayroong kalaban, no? Diba? 300 natira. Out of thousands na mga pastor. 300 lang yung talagang piling-pili. O yan ang mga idala mo. Yan ba, pauwi mo na. Pero huwag mo silang insultuhin, ha? Pauwi mo lang. Pauwi na kayo. Miss kayo ng mga asawa ninyo, mga babae ninyo. Di ba? O yun. Umuwi na kayo. Miss kayo ng mga babae ninyo. Mga asawa ninyo. Miss na kayo. Pwede na umuwi. Ito, 300 natira. Pag nilaw po ng Diyos yan, mga mahal ko pong mga kapatid, kung pastor ka, mag-isip-isip ka na. Kasi, ang Two Gospel Ministry po, lalago po yan sa Pilipinas una. Kailangan po yan kasi. Kasi po, pundasyon po yan sa end times. Kailangan magliwanag ang bansang Pilipinas. Kasi nga po, malaki ang purpose ng bansang Pilipinas sa end times. Kasi po, maraming mga anak ng Diyos sa ibang bansa, kahit na hindi po sila mga anak ng Diyos, mga atheist, mga agnostic. Pagdating po kasi ng tribulation, magulo na yun, di ba? Yung iba, dadaan sila sa barko, sa bangka, mapapadpad sila dyan sa Pilipinas. Ang gagawin ng bansang Pilipinas, lulukuban yung mga yan. Welcome kayo lahat! Bahala ng Diyos dito, paano tayo magkasya? Sige, punta kayo dito, lahat! Lahat yan! Ganun pong mangyayari. Pagdating ng end times. Pero, bawat mga Pilipino pagdating ng araw, mga godly na. Mga godly sila. Regardless of religion. Regardless of religion. Tatagapin nila yung mga yan. Hindi katulad ng panahon ng Israelita noon, panahon ni tawag nitong si Hitler. Diba? Yung mga Hudyo pumunta sa Amerika, pinagbawalan. O, yung kukunin yung mga yan. Pumunta sila sa Pilipinas, yung mga Hudyo, tinanggap sila. Actually, pahapyaw lang yon ng puso ng mga anak ng Diyos. Sa bansang Pilipinas. Yun po yung end times ministry. Kaya hinahanda po tayo pagdating ng araw. Merong henerasyon talaga sa bansang Pilipinas. Ito po, nagpo-prophesy po ako. Meron talagang henerasyon sa bansang Pilipinas na godly. Godly po talaga sila. Kaya lang, bago lumabas itong mga godly na ito, dapat linisin muna ng Panginoong Jesucristo yung kanyang simbahan. Kaya maraming mga pastor na talagang mawawalan ng ministry, mawawalan sila ng gana eh. Mawawalan sila ng gana mismo. Why? No, say hi to them. Hi, everyone. God Jesus Christ bless you all. Bless you all, come on. Yes, Jesus Christ bless you all. Go back na doon. But I don't know, what should I do upstairs, Dad? Just wait for Daddy. Go upstairs. Wait, Dad, what, 1 hour? I'll give you 1 hour. Love you. Love you, Dad. Sa isang araw yung anak ko na yan, siguro hinahalikan ko yan, nasa 20 beses siguro. Sarap silang halikan eh. Yung mga anak mo yan eh, di ba? Kasi pagka dalagat binata na yung mga, hindi mo na mahalikan yung mga yan. Kaya sulitin mo na pag mga bata sila. Tapos, I love you, mga ganyan, di ba? Sa isang salita lang, I love you. So, lilinisin po, excuse me, ng Panginoong Jesucristo pong bansang Pilipinas. Kaya itong mga pastor na ito, mawawalan sila ng gana. Mawawalan po sila ng gana. Hanggang sa wala na. Tapos yung mga matatanda na mga henerasyon, itong mga matanda na ito, tatanggalin na ng Diyos yan. Katulad nga po yung nangyari sa ilang, mga kapatid. Ganun po. Kung anong nangyayari physically sa Israel, ganun din naman ang mangyayari spiritually. Buong bansa po yan.
Pero especially po sa bansang Pilipinas po talaga. Mga mahal ko pong mga kapatid. Maraming mga pastor, maraming mga propeta, evangelist, o kahit na sino pa, ang pwedeng bigyan ng Diyos ng ministry, ng two gospel ministry. Pero ang sabi ko sa Panginoon si Kristo, bakit ako? Bakit po ako Panginoon si Kristo? Sino po ba ako? Mga mahal ko pong mga kapatid. Pero tingnan niyo yung nature ng two gospel ministry po. Ano po? Tingnan po ninyo. Amen, brother and sister. Thank you so much, Sister Lakshar. Thank you very much. Kaya, ang hirap po eh. Sa barangay nga po namin, nung inintroduce ko pang two gospel ministry, talagang akala mo para silang, di sila makapaniwala na merong two gospel. Brother James, ano ba talaga yung two gospel na yan? Ano ba talaga yan? Hindi ko maintindihan. Piniliwanag ko. Ngayon, naintindihan nila. Sino ba to? Hindi man ito pastor. Through pandemic, yan, nagkaroon po ng simbahan po sa Pilipinas. Yan, magpo 4 years na po niyan. Tsaka may mga pastors po na tinawag mismo ng Panginoon si Kristo doon. Yan, dati po siyang Methodist. Ang pastors po natin, ang pastor po nating isa, hindi po siya dating pastor, kumbaga, pero tinawag po siya ng Diyos. Yan, si pastor po. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan po nila. Dalawa po yung pastor po doon. Yan. Tapos yung isang pastor naman po, yan galing po siya sa Methodist. Excuse me. Sabi ko nga doon sa pastor ng Panginoon si Kristo, pastor, hindi po ito Methodist. Kaya hindi po pwedeng i-apply yung Methodist dito sa simbahan na ito. Kumbaga, pero merong tinatawag na godly way of worship. Yan. Pero Brother James, ito yung gawin natin. Sige po, pastor, sabi ko. Wala akong problema. Basta mahalaga po, mga mahal ko pong mga batid. Ang bawat simbahan is banal. Banal. Banal po tayo, mga mahal ko pong mga batid. Paano magsisimula ba yung pananampalataya? O sabihin mo sa sarili mo, banal po ako sa harapan ng Diyos. Hindi ka nagmamalaki doon. Kundi, yung alam ng Diyos na hindi ka banal eh. Alam ng Diyos yun. Pero dahil sa binanggit mo yung banal ako sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, para ka nagre-repent, alam mo yun? Lord, banal ako. Pero, papaano? O, di gawin mo yun. Lord, I am holy, but how? How to be holy? Kami po ng mga pastors, ito magsasalita po ako bilang pastor, kami po ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, wisdom, or hindi siya wisdom, informations lang yung sinasabi namin sa simbahan. Impormasyon. Hindi kami namimilit. O kahit na sino pang preacher, walang namimilit. Walang namimilit. Pero kung meron kang pastor na namimilit, umalis ka na sa simbahan, kapatid. Yes. Ito yung tinatawag nilang controlling spirit. Demonic. Meron yan. Kinokontrol ka. Demonic po yun. Wala sa Bible yun. Demonic talaga. Devilish talaga. Pag sinabing controlling spirit, may mga pastors pa yun sa Pilipinas din. Demonic. Mga demonized na mga pastor ang mga yan. Mga controlling spirit. Meron silang, hindi lang sila basta merong divinity spirit na tinatawag. Meron pa sila talagang mga warshock na mga evil spirits. Ano yung mga warshock? Yung mga talagang naninira na spirito. Yun yung mga yun. Alam niyo po kung yung simbahan mo is controlling. Pag sinabing bawal ang ganito, bawal ang ganun, bawal ang ganito, bawal ang ganun, bawal, controlling spirit ang mga yan. So, kung ganyan ang pastor mo, mahal ng kapatid, umalis ka na. Kapatid ko, alagaan mo ang pananampalataya mo. Alagaan mo ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan, para lamang sa iyo yan. Hindi yan binigay sa iba. Kaya alagaan mo. Mag-pray ka, Panginoon Jesucristo, bigyan po ninyo ako ng simbahan na matino. Kailangan ko pong lumago sa pananampalataya. Yan ang ipag-pray mo. O mali mo, sagutin ka ng Diyos. O sige anak ko, ikaw ang pastor. Diba? Ang pagpapastor, hindi mo na kailangan pumunta ng seminary. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo, ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Tingnan mo lahat ng mga anak ng Diyos na nag-aaral ng salita ng Diyos, na namumuhay sa salita ng Diyos. Malang kapatid, tumingin sa akin. Ang mga bukang bibig nila dyan, godly. Puro word of God.
Tapos sasabihin nila, pastor to. Hindi. Expression yun ng relasyon mo sa Panginoong si Kristo. Akala nila pastor ka na, pero hindi. Pero yun ang expression mo. Kaya katulad po ako noon, nung nasa Saudi po ako. Lord, sabi ko, kung tatawagin mo ako, sabi ko sa kanya, kung tatawagin mo ako, ituturo ko lahat yung mga tinuro mo sa akin. Siyempre may pagpipigil din. Hindi ko pwedeng ituro lahat. Sinasabi ko lang yung mga alam kong pwede kong ituro para maintindihan po ninyo. Pero may mga talagang pinipigilan kong ituro kasi mamisinterpret ninyo eh. Mamisinterpret po ninyo. Pag na-misinterpret ninyo, sayang. Di ba? Ayaw ko namang na mapunta kayo sa impyerno dahil sa ganong baka ma-twist. Di ba? Kaya sinasabi ko nga po noon eh, yung mga kakilala ko, sabi ko sa kanila, huwag po kayong magbabahagi ng two gospel. Huwag po kayong magbabahagi. Kung hindi ninyo alam na ituro, huwag nyo ituturo. Ngayon, kung merong magtanong, sabi ko sa kanila, sabihin nyo na, kausapin po ako. So, ganun. So far, sa lahat ng mga pastor na nakausap ko at tinatanong nila yung two gospel ministry, o two gospel of the Lord Jesus Christ, naintindihan nila. Pero kung halimbawa, ikaw, dahil sa naririnig mong two gospel ministry, may nagtanong sa iyo, pag nagkamali ka dyan kapatid, masisira mo ang theology ng kapatid na yun. Ang purpose ng two gospel ministry para linisin ang theology. Hindi para sirain. Linisin lang po. Pag sinabing linisin niya. Hindi para sirain. Kumbaga, at ang purpose din po ng theology ng two gospel ministry para basagin. Basagin talaga yung theology. Kasi may mga, alam niyo yung tinatawag nila sa Katoliko na Sagrado Katoliko? Di ba? Sagrado Kandena Katoliko, yung talagang nakakadena na. Kumbaga, kung ito yung tinuturo ko, ito na yung tinuturo ko, may mga pastor na ganun. Kaya ang two gospel ministry, magiging ilaw. Magiging ilaw yan sa bawat pastor na nagtuturo ng kalokohan, ng mga kalokohan talaga, yung hoax na tinatawag. Marami po silang iniimbentong mga mensahe sa salita ng Diyos. Nag-iimbento po sila. Paano mo malalaman na ang isang anak ng Diyos na pastor ay pastor talaga? Kapag kumilos ang banal na espiritu sa iyo, kapatid, na nag-a-agree dun sa sinasabi ng pastor mo, nandoon ang pagkilos ng banal na espiritu. Bakit po? Ang banal na espiritu po, lagi po yung nagbibigay ng revelation. Naunawaan po ninyo ko revelation. Hindi lang po siya knowledge. Revelation po siya. Pumunta ka sa simbahan para ma-encounter mo ang Panginoong Kristo, ang banal na espiritu. Kaya pag bawat anak ng Diyos, ang pagpunta nila sa simbahan para ma-encounter nila ang Diyos, maganda yon. Kaya nga pagpasok mo sa simbahan, mararamdaman mo yung aura ng sinasabi kong glory ng Diyos sa buhay ng isang simbahan. Di ba? Banal na simbahan. Meron pong banal na simbahan, syempre. Banal na templo, banal na simbahan. Merong 4 na bundok ng Diyos dito sa lupa. 4. Mount Sinai, Mount Nebo. Kalimutan ko ng iba. Basta meron pa. 4 po yun. 4 na bundok. Mga banal po yung mga yun. Pero yung iba, na siya, na-demonize na parang gano'n. So, hindi ko na magtuturo sa gano'n. So, gano'n din naman po. Ang Diyos nating buhay, bawat simbahan yan, yung tinatawag nilang beachhead. Pag sinabing beachhead, ito yung tanggulan. Tanggulan. Yung anong tawag dito? Yung parang kubkuban, yan. Yan yung lugar ng mga anak ng Diyos na kung saan dyan sila naka-stay, parang gano'n. Pag nagsama-sama kasi ang mga anak ng Diyos, hindi makakapasok ang demonyo. Kasi mga banal yung mga yan eh. Di ba? Mga banal, mga anak ng Diyos. Kaya the prayer of many is powerful. Di ba? Prayer of many. Prayer of the saints. Ang tanong, saints ka ba? Yun ang problema eh. Yun ang malaking question eh. Saints ka ba? Banal ka ba para manalangin? Yun ang tanong. Di ba? Kaya ang laking problema talaga ng simbahan sa Pilipinas. Napakalaki. Yung salita nga lang na ganun, wala na eh. Di ba? Banal ba tayo? Hindi. Nasa yung prayer natin? Wala.
Pero iwanan ko po ang salita pong ito, mga mahal ko pong mga kapatid. Bawat isa po sa atin, anak ng Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin, nagmamanifest ang Diyos sa buhay po natin, sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. So, bawat pagkilos mo, bawat pananalita mo, bawat paggalaw mo, mayak-ngayak na ako. Bawat gawin ng buhay mo, Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Diba? I am crucified with Christ. Sabi niya, diba? Nevertheless, I live. So, hindi na ako namumuhay sa sarili ko. Sino ang namumuhay sa sarili mo, kapatid? Ang Diyos. Diba? Kaya lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo, kalooban ng Diyos lahat yon. Ibig sabihin, yun ang nature natin. Diba? So, yun po. Ang nais ko pong bitawan bago po ako umalis kasi 9:38 na po, hindi pa ako nakatulog. 2:00 na po ako natulog kagabi eh. Tapos nagising ako 6 o'clock. Hindi. 7 o'clock. So, kulang yung tulog ko. Yeah, I will be praying for you. Excuse me. Praying for you, my dear brother and sister. Oh, no. So, let's pray po. Our dear Father in heavens above, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord, thank you so much for the sicknesses, our dear Father, that you have given us, Lord. Because a man cannot receive anything unless it was given from above. So even though we have this case of sicknesses, Lord, we give you all the glory always. Not all blessings, not every blessings, not all, every blessing will come to us like in a positive way, Lord. Also, in this kinds of situation, Lord, we have sickness or we have sicknesses, God Father. But even though we are so thankful and grateful because we have a living God. We have a Jehovah Rapha that can heal us. Our dear Father in heaven above. God, I offer to you Brother Intizar and his family, our dear Father. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, every infirmity, every illness, every sickness, and every disease come out in this family of Brother Intizar right now. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I rebuke you, spirit of infirmity, spirit of illness, disease, and sickness right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, come out to these bodies right now in Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name, I pray. In Jesus Christ's mighty name, I pray. In Jesus Christ's mighty name, come out in this family right now. Lord, send your healing angels to be with them right now to heal them. Our dear Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Lord, thank you so much for the peace. Lord God Jesus Christ. Hallelujah. Lord, I pray, our dear Father, to my brethren right now here, praying with me. Our dear Father God, let them feel your presence. Lord God Jesus Christ. Let them feel you, God Jesus Christ, in heavens above. Lord, you cannot find, me myself, I cannot find so precious people right now. But these people who are with me in praying right now. God Jesus Christ, God bless them. God Jesus Christ, show that this ministry is yours. Let them feel your glory right now, our dear Father. Let them feel your presence right now in the name of our Lord God Jesus Christ, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. My God Father, may your glory be felt by them or in them, our dear Father. In Jesus Christ's mighty name, Lord. God, let them know your nature, our dear Father, in this end time. So let them see the light of your holy words in this end time. End times, our dear Father. And thank you so much, our dear Father, for being God of our lives, for being a Father of our lives, for being the owner of our lives, and being the King of our lives. Our dear Father, through our Lord Jesus Christ, our dear Father. And thank you so much for the Holy Spirit you gave us, Lord, to comfort us, to give us wisdom, knowledge, and understanding, counsel, and might, and piety, and fear, our dear Father. And thank you so much, Lord, for the fruit of the Holy Spirit you gave us,
the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and self-control. Our dear Father, may this fruit of the Holy Spirit be manifested in us, Lord, in these end times, for everyone's sake, as brothers and sisters in you. Our dear Father, thank you so much. In the name of our Lord God, Jesus Christ, I pray, Lord. Amen and amen. So, nakapag-online ministry po ako kahit pa paano, Grabe. So, shalom po, mga mahal ko pong mga kapatid. And Pastor Delphine, Brother Intizar, Ate Maribeth, Pastor Carl. God bless you, Pastor Carl. And Brother Evangelist Shaman. Pastor Evangelist Shaman. Oh, alas 10 pa lang. So, bukas pa po ng gabi. Yung celebration ng Halloween ng buong mundo. Ang hirap niyan. Paano natin mapipigilan yung mga kapatid na mag-celebrate ng Halloween, Hindi mo pwedeng pigilan, Sino ba tayo? Hindi natin control, Hindi po natin control. Pag nag-celebrate po sila ng Halloween, hayaan lang po ninyo. Hindi na po natin sakop yun. Masasabihin nyo lang na bawal, masama, pagsambayan sa demonyo. Dito alam nyo yung, pag sinabing Halloween, yung multo na nakaganon. Yun yung simbolo ng Halloween dito, multo na nakaganon. Ganyan. Sabi ko na po kanina. So, God bless po, bye-bye po, amen.